Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa Abril 23, 2025. Sa pagsapit ng ika-23 araw ng buwan ng Abril, ikaw ay magigising na may dalang likas na kariktan at katahimikan, isang tahimik, ngunit makapangyarihang presensya na tunay na sumasalamin sa likas mong katangian bilang isang Virgo. Isinusuot mo ang iyong kagandahan at kahinahunan na tila isang maayos na damit na may sukat na sakto sa iyo. At ito ay hindi lamang napapansin ng iba, kundi hinihila rin sila sa iyong banayad na enerhiya. Ang iyong presensya ngayong araw ay tila isang ilaw na hindi kailangang ipagsigawan, ngunit natural na pinapansin at hinahangaan ng mga tao sa paligid mo. Ang ganitong klasing aura ay hindi galing sa panlabas na anyo lamang kundi sa panloob mong pagkakaayos, ang katahimikan ng iyong isip, ang kalinawan ng iyong layunin, at ang paggalang mo sa kapayapaan sa loob mo. Sa bawat sandaling lumilipas, hinihikayat ka ng universo na huminto at tumingin sa paligid. Pansinin ang maliliit na detalye, ang liwanag ng araw na tumatama sa dahon, ang ngiti ng isang estrangherong dumaan, ang katahimikan ng isang tagpong tila walang laman pero puno ng damdamin. Sa mga ganitong simpleng obserbasyon, mas lalo mong nakikilala ang kagandahan ng mundo at kung paano ito nagbubukas sa iyo kapag ikaw ay handang makinig. Sa araw na ito, ang pakiramdam ng paghanga ay hindi lamang nagpapasaya sa puso, kundi tumutulong din sa iyong kaisipan na maging mas malinaw, mas matalas, at mas inspiradong kumilos. Sa gitna ng karaniwan, may mga lihim na biyayang makikita kung ikaw ay handang tumingin ng mas malalim. Ngayong araw ay isang magandang panahon upang dahan-dahang humakbang paatras mula sa mabilis na agos ng pang-araw-araw na gawain. Isa itong paanyaya ng kalikasan at ng espiritu para sa isang tahimik na pagninilay. Sa katahimikang ito, maaari mong muling suriin ang iyong kapaligiran, ang mga taong laging kasama mo, ang mga desisyong madalas mong ginagawa, at ang direksyong tinatahak ng iyong buhay. Kapag binigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong huminga, huminto, at tumahimik, may mga karunungang kusang lumilitaw. Minsan, sa mga panahon ng katahimikan, ang ating mga tanong ay sinasagot hindi sa anyo ng mga salita, kundi sa anyo ng damdamin, isang biglaang pagkaunawa, isang pakiramdam ng kapayapaan, o isang pananabik na lumalabas mula sa ating puso. Ito ang kapangyarihan ng pagninilay, ang makinig sa sarili sa isang mundo na laging nagsisigawan. Ang enerhiyang dala ngayon ay maaaring magsimula ng isang bugso ng pagiging perpeksyonista sa iyong puso't isipan. Maaaring mapansin mong ang bawat maliit na detalye ay biglang naging mahalaga, ang pagkakahanay ng mga salita sa isang email, ang ayos ng gamit sa mesa, o maging ang tono ng iyong boses sa isang simpleng usapan. Habang ito ay maaaring maging isang positibong puwersa upang mapabuti ang iyong trabaho, paalala ng kalangitan na hindi lahat ng bagay ay kailangang pulidong-pulido. Ang tunay na sining at ganda ay madalas matagpuan sa mga likas at hindi inaasahang anyo, sa mga linya na hindi pantay, sa mga plano na hindi nasunod, at sa mga sandaling naging totoo ka kahit hindi perpekto. Ang lubusang pagsunod sa perpeksyon ay maaaring magdala ng pagod at kawalan ng saysay, ngunit ang pagpapakumbaba na tanggapin ang kabuuan ng iyong sarili, pati na ang mga kamalian, ay nagbubukas sa iyo sa mas malawak na mundo ng pagkamalikhain at kalayaan. Sa iyong mga pakikisalamuha ngayong araw, mahalagang manatiling bukas ang puso at isipan. Kapag ikaw ay tumanggap ng puna, tingnan ito hindi bilang atake kundi bilang isang pinto patungo sa pag-unlad. Ang opinyon ng iba ay maaaring hindi palaging tama, ngunit may mga piraso ng karunungan na maaaring magbukas ng bagong pananaw kung ika'y marunong makinig ng walang galit at may kahandaang magbago. Sa halip na ituring ang puna bilang personal na batikos, gamitin ito bilang salamin upang mas mapagtanto ang mga aspeto ng sarili na minsang hindi natin nakikita. Sa ganitong klaseng pakikitungo, mas lumalawak ang iyong pangunawa sa sarili at sa iba, at mas lalalim ang iyong pakikitungo sa bawat taong makakasama mo. Ito rin ay nagiging daan upang lumago ka hindi lamang sa propesyon, kundi sa kabuuan mong pagkatao. Ngayong araw, ang maswerteng kulay mo ay berde, isang kulay ng balanse, pagpapagaling at koneksyon sa kalikasan.
Kapag ikaw ay nagsuot ng kulay na ito, tila ba mas lumalalim ang iyong ugnayan sa katahimikan ng paligid at mas nadarama mo ang koneksyon sa iyong sarili. Ang maswerteng numero mo ay 5 at 11. Ang 5 ito ay sumisimbolo ng pagbabago at kalayaan, habang ang 11 ay simbolo ng intuisyon at espiritual na paggising. Samahan ang araw mo ng gawaing maswerteng gawin, tulad ng paglalakad sa isang natural na lugar, pag-upo sa ilalim ng puno, o kahit simpleng pag-aalaga sa mga halaman. Ang mga gawaing ito ay hindi lamang makapagpapagaan ng iyong pakiramdam kundi magbubukas din ng panibagong inspirasyon at pananaw. Ang payo ng universo para sa iyo ngayong araw ay ito: yakapin mo ang sarili mong biyaya. Ikaw ay may kakayahang tumahimik sa gitna ng kaguluhan, at sa katahimikang ito ay natatagpuan ang lakas, karunungan, at direksyon. Huwag mong hayaang baluti ng pagdududa ang iyong isip kapag hindi umaabot sa inaasahang pamantayan ang iyong mga kilos. Tandaan mong ang kagandahan ay hindi nasusukat sa pagiging perpekto kundi sa pagiging totoo. Ang mga araw tulad nito, kung kailan ka hinihikayat na magnilay, makinig, at tumanggap, ay mga biyaya sa sarili nilang paraan. Hayaan mong ang bawat aral, kahit pa may kasamang kirot o pagkalito, ay maging gabay tungo sa mas malalim na pagkaunawa sa sarili at sa buhay. Sa pagtatapos ng araw, igugol mo ang ilang sandali para pasalamatan ang sarili mo. Pasalamatan mo ang iyong lakas na harapin ang bawat hamon, ang iyong puso na marunong magmahal, at ang iyong isip na patuloy na naghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Ang araw na ito ay hindi lamang basta lumipas, ito ay isang hakbang patungo sa mas buo, mas matatag, at mas malayang ikaw. Sa bawat paghinga, sa bawat pagninilay, sa bawat pakikipag-ugnayan, naroon ang pagkakataong magbago at lumago. At sa ganitong klase ng araw, ikaw ay mas lalong nagiging ikaw. Tandaan mong ang tunay na kagandahan ng Virgo ay nasa kanyang kakayahang magsilbing liwanag para sa iba habang tahimik na inaaruga ang sarili. Kaya't sa pagtatapos ng Abril 23, 2025, yakapin mo ang buong pagkatao mo. Mahalaga ka. Nararapat kang pakinggan. At higit sa lahat, ikaw ay lumalaki, dahan-dahan, ngunit tiyak. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag-a-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo